Nag-apoy ang screen at lumitaw ang dalawang salita sa gitna ng apoy. 4 pillars. Isang kamay ang itinuro pataas habang lumilitaw ang mga anino ng mga mandirigma. Sinabi ng Third Prince sa isip ng lahat na ang 4 pillars ang haligi ng Tianyu Empire. Ito ang pinagmumula ng lakas militar, ekonomiya, politika, diplomasya ng estado, at marami pang iba. May mga bulong-bulungan pa na ang tunay na lakas ng 4 pillars ay sobrang lakas na pati Imperial Family ay natatakot dito. Lumitaw ang isang gintong estatwa ng leon sa ibabaw ng isang chessboard. Ipinaliwanag na ang Imperial Family, 4 pillars, at 7 families ay ang tatlong pinakamalakas na puwersa sa buong empire. Ang tatlong puwersang ito ay may balanseng relasyon. Kontrolado ng bawat isa ang isa't isa. At kung mawala ang balanse ng isang panig, ang Tianyu Empire ay guguho agad. Sa gitna ng mga bituin, tahimik na nakatingin si Miss Luo Yunxiang. Sa isip niya, sinabi niyang hindi niya akalain na ganito kadakila ang kanilang mga ninuno. Dagdag pa niya, kaya pala nilang maging bahagi ng 4 pillars ng empire. Pagkatapos ay napayuko siya at nalungkot. Tinanong niya ang sarili kung bakit sila nagkaganito ngayon. Tumingin ang Third Prince sa kanya at seryosong nagsalita. Sinabi niyang Pearl Orders. Ipinaliwanag niyang ang utos na ito ay para pigilan ang digmaan sa loob ng 7 families. Kaya mayroon silang lihim na kasunduan sa inyong mga ninuno. Una, dinala nila ang inyong tatlong pamilya sa Fenglin City. Sa iba't ibang dahilan at ginawang ordinaryong pamilya. Kapag nag-away muli ang 7 families, gagawin ng Imperial Family ang inyong tatlong pamilya na maging malaking pamilya tulad ng 7. Para balansehin ang lakas ng bawat isa at bawasan ang casualty. Nakikinig si Miss Luo habang pinagpapawisan. Sa isip niya, sinabi niyang kahit lumitaw ang ika-8 pamilya, hindi nito kayang pigilan ang 7 families. Lumingon si Zhuo Fan at kalmadong sumagot. Ipinaliwanag niyang ang ika-8 pamilya ay hindi para pigilan sila, kundi para balansehin ang lakas ng lahat ng panig. Dagdag pa niya, kadalasan kapag may digmaan, isang panig ang may absolute power advantage. Parang labanan ng 1,000 sundalo laban sa 800 kalaban. Sinabi niyang kadalasan hindi ito nangyayari. Minsan kung magbabanggaan ang dalawang malakas na puwersa, mas madali itong resolbahin, dahil pareho silang ayaw matalo. Ngumiti ang Third Prince at pumalakpak ng mahina. Sinabi niyang Housekeeper Suo ay talagang isang henyo. Dagdag pa niya, hindi na nakakagulat kung bakit muling angat ang Luo family sa iyong mga kamay. Tumingin si Zhuo Fan ng diretsyo sa Third Prince. Seryoso niyang sinabi na Third Prince, alam na namin ang pinagmulan ng tatlong pamilya. Ngayon ay isa na lang ang gusto niyang malaman. Tinanong niya kung paano sila gagawing ika-8 pamilya ng ligtas. Napahawak sa baba ang Third Prince at ngumiti. Sinabi niyang karapat-dapat ka talagang maging housekeeper ng iyong pamilya. Alam mo ang dahilan. Ipinaliwanag niyang kung gusto mong pasikatan ang isang pamilya, hindi mahirap umasa sa kapangyarihan ng Imperial Family. Ang pinakamahirap ay kung paano hanggat nang hindi nagdududa ang iba. Tinanong niya kung papayag ba ang 7 families na lumago kayo nang walang ginagawa. Nanlaki ang mata ni Miss Luo sa narinig. Sa likod, nagpanik ang dalawang pinuno ng Kai at Lei family. Sa isip nila, sinabi nilang paano papayag ang 7 families na wala silang gawin. Habang maaaring malampasan pa natin sila, sigurado silang hindi nila ito hahayaan mangyari. Sa isip nila, sinabi nilang wawasakin tayo ng 7 families bago pa man tayo umangat. Tahimik na nakatingin ang Third Prince kay Zhuo Fan. Sa isip niya, sinabi niyang napakatalino ng batang ito. Dagdag pa niya, ang talentong ito ay isang beses lang lumilitaw kada 1,000 taon. Nang hinayang siya at sinabi sa isip na kung hindi niya ito inoffend noon, baka nakabuo na siya ng magandang relasyon dito ngayon. Tumayo ang Third Prince at seryosong nagpaliwanag. Sinabi niyang ito ay itinakda noong ginawa ang Secret Order. Tinanong niya kung ano ang pinaka-basic at mahalagang bagay sa isang pamilya. Spiritual stone o medicine herbs ba? Pagkatapos ay umiling siya at sinabing hindi. Ang mga iyon ay panlabas na bagay lamang. Sinabi niyang ang power ang pinakamahalagang aspeto para sa isang malakas na pamilya. Binanggit niya na ang Qianlong Pavilion ay may 9 na elders at lahat sila ay malalakas. Mayroon ding 12 elders sa Yuming Valley. Bawat pamilya sa 7 families ay may malalakas na puwersa.
At bawat isa ay may iniimbitahang eksperto bilang kanilang trump card. Ipinaliwanag niyang sa simula, para hindi ma-alerto ang 7 families. Kinumpisto ni Emperor Taizo ang ari-arian ng inyong mga pamilya. Dahil wala kayong magandang martial arts sa inyong mga kamay, hindi kayo pagtutuunan ng pansin ng 7 families. Iyon ang dahilan kung bakit kinumpiska ang ari-arian ng inyong pamilya 500 taon na ang nakalipas. Hindi nila expect na mayroon pa kayong natitirang low-grade Xuanji martial arts. Sinabi niyang hanggat mayroon kayo ng mga martial arts na ito, mapapalakas ninyo ang inyong lakas. Kahit ang 7 families ay 1 o 2 lang ang Xuanji martial arts sa kanilang mga kamay. Nagulat ang lahat ng pinuno sa pavilion. Sabay-sabay silang sumigaw ng what, mayroon kaming Xuanji martial arts. Ngumiti si Zuofan at tumango. Sa isip niya, sinabi niyang so that's it, now I understand. Inilabas ng third prince ang isang kumikinang na scroll mula sa kanyang kamay. Ipinakita niya ito sa lahat at sinabing ito ang sikretong paraan para pagsamahin ang low-grade skills. Ipinaliwanag niyang hindi ito valuable sa sarili nito. Pero kung ipapractice kasama ang inyong 3 martial arts, pagsasamahin nito ang 3 sa isa, at magiging isang Xuanji martial art ito. Tumingin si Zuofan at seryosong nagsalita. Sinabi niyang in other words, ang Huilong Zhang ng Luo family, Duan Fengtui ng Kai family, at Jingle Ji ng Lei family ay iisang martial art lang sa simula. Dagdag pa niya, tanging imperial family lang ang may paraan para pagsamahin ito. Nanlaki ang mata ng third prince at napasigaw. Sinabi niyang housekeeper Zuo, you're so incredible. Dagdag pa niya, hindi niya inaasahan na alam ito ni housekeeper Zuo. Sinabi niyang kung hindi ito binanggit ng kanyang ama, kahit siya na isang prinsipe ay hindi ito malalaman. Sa isip ni Zuofan, ngumiti siya ng bahagya. Sinabi niya sa sarili na marahil ang paraan ng paghahati at pagsasama ng martial arts ay isang rare technique sa lupaing ito. Pero ang teknik na ito ay alam ng bawat sect sa Holy Land. Tumayo ang third prince at iniutos sa 3. Sinabi niyang 3 pinuno ng pamilya, isumitin ninyo ang inyong ancestral martial arts ngayon. Dahan-daang tumayo ang matandang pinuno ng Lei family. Nanginginig itong yumuko at humingi ng tawad. Sinabi niyang Your Highness Third Prince, nabigo akong mapanatili ang ancestral martial arts. Dahil ninakaw ito ng mga tao mula sa Yuming Valley, handa daw siyang tanggapin ang anumang parusa. Sumunod ang pinuno ng Kai family at yumuko rin. Nanginginig nitong sinabi na Your Highness, actually, pareho rin sa akin. Nanlaki ang mata ng third prince at napasigaw. Gulat nitong sinabi na what. Thank you mga boss. Pagkatapos ay napasigaw siya ng malakas. Sinigaw niyang lost. Nabasag ang mesa sa harap niya dahil sa lakas ng kanyang aura. Kayo sa mga tahimik lang na nakangiti si Zuofan habang pinapanood ang lahat.